my beloved Boss Mike Cervera. Ako kay Amy ng pera? Yan na, mga kababayan ko. Hindi nyo ba napapansin puro pera na lang ang bukang bibig ng mga vlogger sa kabila? Pansinin nyo lang ho. Ha? Ilang segundo? Mga 30 seconds mga kababayan. Isipin nyo maigi po. Hindi nyo po ba napapansin na sa kabilang barberya, sa kampo ni Duterte, puro na lang pera. Puro pera ang bukang bibig nila. Hindi niyo ba napapansin po yan, mga kababayan? Di ba? Yan, mga kababayan ko. Eto, panoorin nyo at pakinggan. Nanghingi ako kay Amy ng pera? Di ba? Puta ka na, deflection. Si Amy ang namigay ng pera doon sa mga alpotera. Kita nyo, mga kababayan ko? Ayan Ayan maliwanag ho. Si Amy daw, mga kababayan, ang nagbibigay ng pera. Yung alpotera na tinutukoy niya, eto ho yung mga vlogger na kaaway niya. Tama po ba, mga kababayan ko? Yung po yung tinutukoy, mga kababayan. Oo, yung mga alpotera. At saka yung alpotera, mga kababayan, kaya naman na-invento yan po yung alpotera na tinutukoy na dating jowa di umano ni Digong. Di po ba? Yung alpotera, yung pong maputi na halos hindi na umuwi, mga kababayan, sa Pilipinas, kakabantay ho. Kanino, mga kababayan? Kay Digong at sa mga vlogger doon. Yan po yung alpotera. Ngayon, dahil kinakampihan ng mga itong mga vlogger, tulad nila Attorney Trixie at mga kasamahan, ang tawag ni Maharlika ngayon, Team Alpotera na. Opo. At sa panig naman nito, sila Maharlika ay Team Hanilet. Ano po? Sino naman ang mga Team Hanilet, mga kababayan? Eto hong si Roque at si Maharlika at yung mga amuyong nila. Yan, mga kababayan ko. Di ba? So, ngayon, alam nyo na ha, ang istorya niyan. Tuloy, eto na, pasok. Siya ang nagpabili ng lechon. Kita nyo? Kita nyo? Hindi lang pera ha. Pati lechon, mga kababayan, pati pagkain, issue sa kanila talaga. Ganito ba talaga ka buraot? Alam nyo, mga kababayan ha, ngayon ko lang napagtanto, hindi lang pera-pera. Buraot pa sila. Biruin nyo, pati pagkain, pinagtatalunan, pinag-aawayan. Grabe. Di na nahiya ang kakapal ng mga mukha, no? Grabe, no? Pagkain, pagtatalunan, pag-aawayan. Di po ba kabilin-bilinan ng ating mga magulang kapag ka nasa harap ng kainan, wag na wag kailanman mag-aaway bilang respeto sa grasya na binigay ni bro? Yan po yung itinanim sa isipan namin. Nung kami maliliit ng aming mga magulang. Ewan ko kung tinuruan sila niyan. Di ba ba? Tayo, ewan ko kung ganun din ho sa inyo. Pag nasa harap ho ng pagkain, mga kababayan, irespeto. Ayaw na ayaw ng aming mga magulang na nagtatalo-talo sa harap ng hapagkainan. At ayaw na ayaw nila na pinagtatalo ng pinag-aawayan ang pagkain kahit nasaan. Tama po ba? Ganon din po ba ang turo ng magulang nyo? Kasi itong mga ito mukhang hindi tinuruan. Hindi tinuruan ng magandang asal ng kanilang mga magulang. Oo, biruin nyo pati pagkain, mga kababayan ko, hindi ko akalain na pagtatalunan ng mga to. Tuloy. Deflection na babalik na naman sa akin. Diba? Pakita kayo ebidensya. May O sige, in what form? Diba? Apektado si Maharlika, mga kababayan eh. Apektado si Maharlika sa issue niya na humihingi siya ng pera kay Amy. Alam mo Maharlika, kung hindi totoo yan kasi, kilala kita. Kapag hindi totoo yan, tatahimik ka. Dededmahin mo yan, alam ko yan. Ngayon hindi ako naniniwalang hindi totoo yung humingi ka ng pera kay kay Amy.
sa inaasal mo, sa ginagawa mo. Kaya, pansinin nyo, ho, mga kababayan ko. Tignan nyo, sa lahat ng sinasabi ko sa kanya, tahimik siya. Bakit ho? Kasi totoo. Yung sinasabi sa kanya ng mga tinatawag niyang Team Alpotera, mga kababayan, kita nyo, apektadong-apektado. Di ba, mga kababayan ko? Tuloy. Ito na. Kasi nung malingan ang kanilang bato, kahit hindi ka magaling na direktor. Ayan na mga kababayan ko. Dito na tayo. Ibubuko na ho, mga kababayan, kung sino ang kanyang mga puting ahas. Pasok. Daryl Yap. At hindi ka rin magaling na scriptwriter. Kasi Ay, hindi ka pala magaling eh. Oy, Daryl, di ka raw magaling. Oo. Ginamit mo lang daw si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Made in Malacanang. Katatapos lang ng eleksyon, kasikatan. Sikat na sikat si Pangulong Bongbong, tandaan nyo yan. Natandaan nyo mga kababayan ko, alam nyo, naniniwala ako kay Maharlika dito Kung sasabihin niya hindi magaling yon, yung direktor na yon, mga kababayan ko, tandaan nyo, kakatapos lang ng eleksyon nun. Kaya bumenta ho yung pong Made in Malacanang. Mga tao talaga naman, nanood silang lahat. Loyalista, sama-sama. Ang laki ng benta, di po ba? Pwede pa sabihin ni Maharlika na hindi ka magaling, manggagamit ka lang. Kung yun ang sasabihin ni Maharlika, baka ho, mga kababayan maniwala ako. Di ba? Pero, nako, ayan sabi niya mismo, pansinin nyo, pagkatapos ng Made in Malacanang, wala na. Di po ba? Nagkaroon ng yung isa, hindi ko na pinanood mga kababayan kasi sa totoo lang hindi ako naging masaya nung pinanood ko yung Made in Malacanang. Di ba? Nung sumunod na wala na. Wala nang benta. Kinuha pa yung mga vlogger, mga kababayan na napakarami Yung pong mga kinuha ni Aimee na mga vlogger, pinag-promote nila. Ayun mga kababayan, wala pa ring nanood. Wala pa ring kwenta. Di ba? Ngayon, nung pagkatapos nun, wala na, hindi na gumawa ng pelikula. Ito na lang yung gumawa ng pelikula, mga kababayan, tatanga-tanga. Ginawa ba naman mga kababayan yung linya ni Vic Soto, na sinabing rapist siya. Kung di ba naman tanga, mga kababayan, gamitin mo yon, demanda. Ayan, na-demanda ka. Yan na lang mga kababayan Kung talagang ito nag-iisip itong si Daryl di ba? Kung hindi huto, tatanga-tanga mga kababayan, hindi to madidemanda Bakit ho kanyo mga kababayan ko? Bakit ho kanyo? Gamitin ba naman si Vic Soto? Yun lang ho yung yun ho lang yung kakayanan. Ako yun lang yung analisa ko kay Gasol, kay Bansot, mga kababayan. Yun yung analisa ko. Gagamit lang ng mga sikat para mapansin ng iba. Gagawan ng issue para magka-interes yung mga taong manonood sa pelikula niya. Yun lang ho yun, pero yung magandang kwento kanyo, mga kababayan ko, aminin nyo, yung Made in Malacanang, ang pangit. Hindi tugma-tugma yung kwento. Yung istorya, mga kababayan, laktaw-laktaw. Gusto lang palitawin, mga kababayan, ang bida, si Aling Baba. Di ba, mga kababayan ko? Yun lang naman yung ganawa ni Daryl Wala namang iba. Kita nyo, wala nang kung magaling talaga yung mga kababayan, edi yung pelikula niya, sunod-sunod. Kaso wala. Tuloy. Una, hindi mo sinagot ang 2 punto. Kasi pinagtatakpan mo si Marcos Jr. at si Aimee Marcos. Lagyan yung utos sa'yo. Meaning, even though sasabihin nila na they are for PRRD. Ano ba talaga? Ito po siguro mga kababayan ng kwento ni Maharlika dito ay noong pa. Nung medyo si Aimee ay hindi alam kung saan ilalagay ang pato niya. But they are not for the Filipino people. Tandaan ninyo, ulit-ulitin ko, si Aimee, walang ginawa noong March 11. Nung time na kinikidnap si Pangulong Duterte. Grabe, no? Mga kababayan, no? Manang Aimee, wala ka raw ginawa. Meron naman, nag-imbestiga, di ba?
ito naman si Maharlika. Meron namang ginawa si Manang Aimee. Nagpa-imbestiga, di ba? Hanggang kinasuhan nga si Boying Remulla. Di po ba, mga kababayan? Tuloy. Wala ni Ho na nag-message siya kay Inday Sara. Nako. Kung kaibigan talaga na totoo, maaaring si Inday, totoong treatment niya as kaibigan, pero si Aimee, wala ni Ho, oy, BFF, yung tatay mo, kawawa naman, gawan ko lahat ng mga pwede kong, kasi di ba kapatid niya, eto, tanungin ko nga kayo kung, wala. Kung kapatid niyo si Bangag, nakikita niyo na kung kunyari ako si Aimee Marcos, kapatid ko si Bangag, tapos best friend ko si Inday, nakikita ko, ginagang up si Kitty. Ang labo mo magkwento, lumalaki na nga yung mata mo. Walang iya ka. Minsan parang ako ikaw Ayan tingnan nyo mga kababayan, ang labo ng kwento nito, no. Biglang napunta doon kay Kitty, pero ang kwentuhan mga kababayan kay Aimee at saka kay Sara. Doon po mga kababayan sa pagkidnap daw kay Digunyo. Tapos biglang napunta kay Kitty bigla. Lang niya. Ang gulo! Oo, ang gulo-gulo mo talaga. Tuloy na. Pinalilibutan ng mga demonyong polis. Si PRRD, mag-80 anyos, na wobbly, frail, ginagang up ng mga... Natatawa ako kay Maharlika kapag ka nag-iisip ng susunod na sasabihin, titingin sa kaliwa. Kung hindi sa kaliwa, titingin sa kanan. Ganun si Maharlika, no? Kapag wala na masabi, kapag ka nag-iisip po ng isusunod na sasabihin, ayun, mga kababayan, huhugod sa kaliwa, huhugot sa kanan. Siguro mga kababayan, ang kopyahan nito parang mga billboard, nandiyan dyan sa kaliwa, nasa kanan. Di po ba? Wala sa harapan. Kasi pag nasa harapan, titingalayan. Kapag tumingalayan, mga kababayan, makikita nyo, mabibisto nyo, kitang-kita pagkaduling niyan. Ewan ko dito kay Maharlika. Natatawa ako rito kapag ka nagbablog ito Mga kababayan, sa totoo lang. Di ba? Huhugot sa kaliwa, huhugot sa kanan. Hindi makatingin ng diretso sa harapan. Kasi kapag tumingin nilagay yung kopyahan sa harapan, mahahalata nyo kasi yung mata duling yan tuloy na. Duling. Tuloy. Police. Imposibleng wala siyang alam, imposibleng walang nag-report sa kanya na mga staff niya. Senator Aimee nagkakagulo na sa Villamor. Dahil 'di ba, sabi niya wala silang family dispute ng kapatid niya, mahal pa rin yung kapatid niya. Ano ba naman tawagan niya yung kapatid niya? Bonget na Addictus Benedictus. Pwede ba wag mong ituloy ito? Ito. Hindi niya na naman alam yung sasabihin niya. Kaya tumitingin na naman siya. Ewan ko dito kay Maharlika, mga kababayan. Para hindi mailipad ang Pangulong Duterte. Nasaan si Aimee? Biglang pumasok nung nakakulong na at naghiring-hiring na nga dyan sa Senado. Kitang-kita naman na sinungaling. Yan sila Lacanilaw, si Remulla, si Torre, lahat sila doon. Hanggang hearing na lang ba? So bibilib na kayo. At least nagka-hearing pa. Ewan ko sa iyo. Kita nyo mga kababayan ko, yung mata mga kababayan, naiiwan yung isa. Hindi nyo ba napansin? Ayan mga kababayan, titigan nyo. Titigan nyo maigi Naiiwan yung isang mata Yung isang mata niya kita nyo, nakadikit na sa ilong niya. Yung isang mata niya, diretsong-diretso pa. Di po ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan Di ba? Alam nyo kung ano epekto niyan, mga kababayan? Alam nyo kung ano epekto niyan, mga kababayan? Kaya nagkaganyan? Ikaw ba naman, gabi-gabi tirahin? Nasanay na tumitirik yung mata niyan. Ganon. Tuloy. Kay Aimee kasi nag-hearing, magagamit dito sa kaso ni PRRD sa Hague. Pero hindi mapanagot yung pakikipagsabuatan nitong mga tao ni Lisa Tanas at ni Bangag, dito sa mga kumidnap kay PRRD. Kita nyo mga kababayan, sinabi na nga merong waran. May waran.
Ewan ko sa iyo, Maharlika. Oh, gulo-gulo mo rin eh. Andali, eto ba yun? Nasaan ba yung isa? Wait lang ha. Tanggalin nga muna natin. Mali yata yung video na yan eh. Eto, mga kababayan. Ito. Nasaan na yun? Nasa unahan. Eto. Aha. Ito ba yun? Pasok. 150,000 a month. Hindi 50,000 yan. a month. 250. Tapos na tayo dyan eh. Oo, yung mga bayaran daw, mga kababayan. 250,000 a month. Opo, grabe, no? Walang record, nananapak, nanuntok, or what? Si Lisa Kita nyo, mga kababayan, kung ano-ano na lang sinasabi nung walang record. Di ba sinapak niya yung pinukpok niya ng cellphone yung yung pong babae. BMB Admin Eduardo, thank you naman. Di pala dapat Maharlika pangalan yan. Dapat Maharduling. Grabe ka naman. Ito ba yon, Boss Mike? Wait lang. Ito siguro. Ito siguro ba? Wait lang ito. Try natin to. Sinong addict ngayon sa atin? Sino ngayon nag-amamin dyan sa Team Alputera na humihit-hit kayo? Gagaslight nyo yung tao. Mga kababayan. Iba pa yan, mga kababayan. Ang daming mga sinasabi nitong mga sa totoo lang. Aimee, ito na. labas mo. Naumingi ako sa'yo. Ito, lalabas ka, Ayan na, ito na, mga kababayan. Ito na, Wait lang. Tatanggalin ko rito. Yan, okay. Ito na, mga kababayan ko. Aimee, panoorin nyo, labas mo. Naumingi ako sa'yo. Ito, lalabas ka, message mo na napunta sa akin. Sabi mo, anong sasabihin sa Saturday prayer rally? Ito yata yung doon sa yung nagsalta siya ng mga napapaligiran ng demonyo yung ading niya. Traumatic yung meeting kay BBM. Kanina, kunwari, wala siyang alam. Sinabi niya sa kapatid niya, yung pala, todo-todo niyang sinusuportahan ang PI para magkaroon ng 2 times 5-year term at iba pa. So alam ni Aimee na gusto niya na si Marcos Jr., di ba? At si Tambalosas ay magkasabot dun sa katib na yon. Huwag niyo ako inahamon-hamon. May ebidensya tayo. Yung wala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Wala siyang pakialam sa batas. At payag pala siya kina Martin at sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at mahigit pa. Yan ang gusto nila sa People Initiative na yan, mga kababayan. Kakahiya kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala, higit hindi siya maaring anak ng ama ko. Screenshot nyo. Opo, live po tayo. Oo, ha. Emeline and anak ko, nandito pala si Boss Emeline Di Castro. Live na live po tayo, mga kababayan. Joey Salvaboro, pakisabi naman sa mga nagtatanong diyan, ha. Lucy Minigawa. So mga kababayan ko, ito pansinin ho ninyo, nung magkakabati ho sila, nila Daryl Yap, nila Aimee Marcos, mga kababayan, at yung mga katropa niya ng mga DDS, tulad nila Attorney Trixie, mga kababayan ko yung pong mga mensahe na hindi ho dapat pinapaabot kay Maharlika, nakakarating Kita nyo, mga kababayan? Eto pa naman si Maharlika, may dagdag bawas yan. Pag nagkwento po ito, sa mga binibigay nyong impormasyon sa kanya, dadagdagan, babawasan. Kaya ang deliver sa taong bayan, mga kababayan, akala mo totoong-totoo yung naratibo na binibigay, na binabalita nito. Ganun po style ni Maharlika. Halimbawa po ganito, Pagka binalitaan nyo, nako, yung kapitbahay, ito na lang. Nako, yung kapitbahay mo na kinaiinisan mo, Maharlika, may naghatid kaninang umaga, nakakotse kulay pula. Tapos umalis bandang hapon. May sumundo, kulay puti namang kotse. Pagka kwento ni Maharlika yan sa inyo, ay iba't ibang lalaki ang sumusundo sa kapitbahay ko. Ganun ho. Nagets nyo? Ganyan ho ang style ni Maharlika. Opo, hindi mag-iisip yan ng baka grab driver yon. Hindi ho. Kapag kaganon ang kwento sa kanya, gagawin niya eksaherada. Di ba?
Oh, gagawin niyang eksaherada. Umuwi ka, may naghatid sa'yo kulay pulang kotse. Umalis ka, may sumundo sa'yo kulay puti na kotse. Para kay Maharlika, nako, oo, meron ka ng sugar daddy. Ganon. O kaya mga kababayan, marami kang mga boylet, ganon. Di ba? Carol C. Oo, thank you naman po. Yan, mga kababayan. So, eto na nga, mga kababayan, ha? Oo. Yan, ano ba yun? Okay, eto na mga kababayan ko. Okay, tuloy na nga natin to. Hindi ko napanood eh. Wait lang. Amy, labas mo. Naumingi ako sa'yo. Eto, lalabas ka, message mo na napunta sa akin. Sabi mo, anong sasabihin sa Saturday prayer rally? Ito yata yung doon sa yung nagsalta siya ng mga napapaligiran ng demonyo yung ading niya. Traumatic yung meeting kay BBM. Kanina, kunwari, wala siyang alam. Sinabi niya sa kapatid niya, yung pala, todo-todo niyang sinusuportahan ang PI para magkaroon ng 2 times 5-year term at iba pa. So alam ni Amy na gusto niya na si Marcos Jr., di ba? At si Tambalusas ay magkasabot doon sa patib na yon. Nako, Emeline, thank you naman po. Mamaya ho, pampakalma ng inis. Thank you. Yung ko'y nahamon-hamon, may ebidensya tayo, wala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Wala siyang pakialam sa batas. At payag pala siya kina Martin at sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at mahigit pa. Yan ang... Eto, mahirap pang isa kay Maharlika. Kapag ho kayo nakipag-usap sa kanya, yung panahon po na kayo'y okay, marami kayong masasabi. Ano po? Nung panahon na kayo'y okay, marami kayong masasabi dahil akala nyo okay siya, akala nyo hindi ilalabas. Pero kapag nagkagalit na kayo, alam nyo kung ano pagkakagalit nyo na dalawa, isa lang. Hindi kayo mag-aaway sa ibang mga bagay. Ang pagkakagalit nyo kapag hindi na kayo sumunod sa kanya, gagawin niya kayong sunod-sunuran. Kapag hindi ka sumunod, yon ilalabas niya lahat yan. Ganun siya. Ganyan ngayon ang ginagawa kanino? Kay Amy. Binubulgar niya. Yan, yung mga masiselang mensahe, yung mga panahon na sila'y okay. Ngayon, mga kababayan, nilalabas ni Maharlika. Diba? Yan eh. Ang pangit na pag-uugali niyan. Di ba? Thanks, Sir Mike. Ang saya lagi ng live mo. Opo, you can. June, thank you naman po. Ingat po kayo sa Japan. Eto na, mga kababayan. Hanapin ko yung magandang sinasabi nito eh. Eto ba yon, Boss Mike? Wait lang. Ayun naman pala. Eto, pasok! Ni Lisa Tanas. Kay Daryl Yap, sa kampo ni Amy galing. Pinagbibintangan niyo ako na nanghingi ako pera sa inyo. Ito. Si Daryl, galing kay Amy, tsaka kay Daryl Yap yung nakabukaka, si Lisa Tanas. Kinakangkang daw ito habang bangag. Lisa? Kita nyo, mga kababayan ko? So, sino ho ang puting ahas dito? Si Amy din eh. Itong kampo rin ni Amy, mga kababayan, ang nagpipid ng mga kung ano-ano. Tapos dito pa bibigay sa siraulo. Alam nila ho, mga kababayan, kasi na siraulo itong si Maharlika eh. Alam nila yan. Kaya uto-uto pa. Kapag binigyan mo ng mga ganyan, gagawa niya ng kwento at ibabalita. Di ba? Cycle pics, watak-watak na sila. Ganyan Kaya yung pinipid, yung binibigay na mga balita na ikinukontent ho ni Maharlika, mga kababayan, ulitin ko, mayroong dagdag, may bawas. Kita nyo naman yung pagsasalita, Yan po ba'y normal? Abay, pok-pok lang ho sa Cubao ang magsasalita ng mga ganyan. Tama, mali? Pok-pok lang sa Cubao ang gumagawa ng mga ganyang salita. Tuloy. Alam mo na ha? Yan. Galing yan kay Amy tsaka kay Daryl. Tinira ni Amy kaya tinira mo. Kita nyo, mga kababayan, galing kay galing kay Amy at saka kay Daryl. So, si Amy nga talaga. Manang Amy, antindi mo Masyado yata yung inggit mo kay First Lady. Nakakahaba ng baba lalo yan. Alam nyo, minsan,
Yung sobrang inggit, mga kababayan, nakakahaba ng baba. Oo, sobra. Tuloy. Siya nagsabi, JC Go, really? Yan ba bagong narrative? Paano sa ng ebidensya? Text, message, verbal. Sinabi na naman nila yan. May bago na naman siya. Taga-desperado na sila, no? Napalangga, desperado na. Oy, Amy, gusto nyo ba ilabas ko yung conversation namin ni Daryl? Huwag niyo ko inahamon-hamon. Gusto mo ba to, Daryl? Ano? Ayun nga, alam nyo, ito ginagawa. Hindi naman rekta si Amy siguro ang nagpapabot. Doon sa aso, pinapadaan. Di po ba? Yung aso po ni Amy, ang nagpapaabot sa kanya. Ganon. Ikaw ba nag-uutos niyan? Gusto mo? Kasi check ko lang ng mga pinagsasabi nyo dito sa akin. Ano na, may bago na naman yung palangga? Ano pakita ko lang Okay, Daryl Yap. Ikaw ba nag-utos niyan? Gusto mo ilabas ko yung mga mensahe natin dito? Nako, mga kababayan, kita nyo? Ikaw ba nag-utos niyan? So, galing nga talaga kay Amy yung mga sinasabi niya puting ahas. Paano naging puting ahas? Paano naging puting ahas si Amy? Sige nga po, dapat sinabi mo na lang yung tawag mo sa kanya ngayon, Babalina. Hindi ahas, di ba? Galing kay Babalina. Parang ganito lang, May wagang mensahe. Di ba? Dapat ganun na lang. Mga ganyan natin. Yung message ni Amy, nasa na yun? Pero wag mo nang burahin kasi na-screen record ko na to lahat. Amy, gusto mo pakita ko yung message mo? Amy, meron ka dito sinabi. Labas mo na kasi puro ganyan. Labas ko yung message mo. Labas ko yung message mo. Tapos bibitinin, mga kababayan Sabi na, last year, Ano, Leonora Brown? Babakonda. Grabe ka, ha? Babakonda, kung makababakonda ka naman kay Amy. Ayaw mo ng Babalina? Grabe. Ito na. labas ka na. Sabi mo, adik yung kapatid mo. Sige nga, labas mo ebidensya mo na nanghingi ako ni piso sa'yo. Amy, ayan Siyempre wala. Binulong mo daw yun Paano magkakaroon ng ebidensya kung binulong mo? Sabi mo, Amy, kung ayaw mo kitang tirahin sa aking channel, pahingi pera. Wala na yung nagbibigay sa akin, talunan Kaya ngayon, ikaw naman panalo, baka ikaw na magbigay sa akin, Bigyan mo ako para hindi kita titirahin. Tapos sumagot si Manang Amy, magkano? Okay na ako, 3 milyon kasi yung binibigay dati. Ganun na lang din ang ibigay mo. 3 milyon, okay na ako. Wala kang maririnig, ipopromote pa kita, bidang-bida ka sa channel ko. Ganyan si Maharlika. Kung sino magbibigay ng pera, siya po, mga kababayan, ang iaangat niya. Di po ba? Tindi, no, mga kababayan ko? Tuloy. message ni Daryl sa akin. Dati, ay mga messaging ko sa akin. Patungkol Amy Marcos, BBM posted Joe Al's post regarding our convo in family thread. How sad am I? I replied, yes, I did speak to Joe Alejandrino. I didn't think he'd go public. But like many Filipinos, I'm anxious about escalating tensions in the West Philippine Sea. Tama ka, Roxy, walang mapera. Oo. Wala silang mapera. BBM texted, anything you say, ayan, mga message ni Chararat, ni Babalu. Labas natin? Ano sabi daw ni Amy? Chararat, Babalu. Manang Amy, sabi ni Maharlika, Chararat, Babalu ka raw. Sa totoo lang, mas itsura ka ng konti dyan. Tingnan nyo, namintas yung mas pangit. Di ba, mga kababayan? Grabe. Namintas yung mas pangit, tuloy. Amy, gusto mo ng gera? Ayan na. Ay, nako. Gusto mo raw ng gera? Ayan na. Nagkahamunan na. Wala na silang maiba to palangga. Kayo, Daryl, ano yan? Teka, pakita ko lang. Ito, message mo sa akin. Galit na galit sila ni Inday. Lalo na si Inday. Napakasinungaling daw. Natapik na natin yan, mga kababayan, nung isang araw. Ito mga kababayan, na si Manang Amy pinapalabas na dinodoble karaho ni Amy si Sarah. Lagpasan natin yan. Dito na tayo. Tuwing ako kay Ivy, dapat kay Lisa, tanas na lang. Nagbuntot-buntot ako kay Lisa. Daryl, pakanaan niyo ba yan? Kasi magkakaututang dila kayo Baka na-block na ako kagad. Okay.
Tingnan natin, mga message nyo. Labas nyo. May mga drama pa kayong eksena dati. Diyos ko po. Pwede, no? Ayan, no? Ang dami naming message. May mga drama pa kayong eksena dati, nung dating magkakasama pa sila. Ngayon ho kasi mga kababayan, wala na. Hindi na sila magkakasama kaya nagsisiraan na. Nagtatalo-talo na dahil sa pera. May mga nagkakapera at may wala. Kaya ayan ang nangyayari, nagtitirahan sila. Oh, mga kababayan, grabe no, matindi. Oo, samantalang dati. Ganyan naman mga kababayan, mga DDS eh. Di ba ba? Oh, gagawa ng mga fake news kasi bayad eh. Our beloved Boss Mike Severa.